Father Flavi, kailan niyo ba nabalitaan ito? Isa kayo sa mga recipients ng Ramon Magsaysay Award. Almost a month or more than a month. More than a month ago, I remember bago ako nagpahinga ako sandali sa Amerika. By the way, yung mga sumusubaybay sa atin sa US, and nagbakasyon ako ng isang buwan kasama ang aking mahal na kapatid at mga pinsan. And that was before I left. I was told, but of course, I was told to keep it confidential po muna. And personally, and given your pastoral work, your ministry over the years, what does this award mean to you? Una ay itong parangal ay nagbigay ng pagkilala sa ating ginagawa po. At pangalawa ay yung pagkilala na bigyang halaga. The value, the recognition has been offered, and dahil sa gadon, yung mga hindi ako, and alam mo naman ako na we give prominence first and foremost to the people behind the mission. So nakilala na mayroong mga taong homeless at nakilala na ito pala ang kanilang plight and struggle. At pangalawa, yung ating pangalawang kinakalinga ay yung mga biktima ng EGK, ng war on drugs nung panahon ni Rodrigo Duterte. Dito ay nagbibigyan sila ng muka muli at higit sa lahat, tinig upang magsalita at mabigyang pansin. Doon po sa mga hindi familiar, Father, sa work ninyo, no? Kasi mamaya gusto kong pag-usapan yung ito yung napaka-importanting tema ng ginagawa ninyo, no? Yung pagbabalik ng dignidad doon sa mga mahihirap na kapwa natin. Pero bago po natin puntahan yon, doon sa mga hindi familiar sa pinagdaanan ninyo, no? Hindi kasi naging madali advokasya ninyo para kondenahin itong drug war at tutukan yung mga naging biktima at saka mga naging kaanak nila. Talk to us about the harassment, the death threats that you encountered then and perhaps even now. Yeah. Death threats. Pwede kong ilagay yung threats sa dalawang aspeto, no? Una, yung threat sa mga kakilala. In a sense na kahit kakilala ko sila, pamilya, kaibigan, sila yung imbis na mapulutan ko ng encouragement dahil nag-aalala sila, they would sometimes, out of concern, put me down, discourage me, and say, tigil mo na yan, manahimik na lang, ipagdasal na lang. Ito yung mga kulang sa pwede ko sabihin na medyo hindi malawak-lawak ang pag-unawa na merong panahon na talagang dapat tumindig para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iba. Yung pangalawang death threat o mas particular na death threat ay yung naganap dahil tinindigan natin yung issue ng patayan, ng kasinungalingan, yung impunity, at in-identify natin, kinilala natin kung sino ang arkitekto, sino ang makasagwat dito, at araw-araw ay nagpupunta tayo sa mga biktima para mabigyan ng halaga at pansin ang kanilang ipinagkait na hustisya o katarungan. At dahil sa ganito ang kanilang kinalagyan, gusto silang patahimikin dahil maliit sila, dahil wala silang tinig. At tayo naman, ang simbahan naman, na siyang dapat at patuloy na maging mabuting pastol ang gumabay, kumalinga sa kanila. At sabihin na natin, na final note, yung mga taong takot na mabunyag yung kanilang ginagawang kasamaan, sila po ang naging sanhi ng death threats sa social media, sa surveillance, pagpasyal sa aking tinitiran, at umabot doon sa punto na pati yung nanay ko at yung kanyang tahanan ay binabalik-balikan po. So umabot sa ganung punto pala, no? Uh-huh. Okay.
Ito po pakikwento sa amin kung bakit napaka-importante nung ginawa ninyo, hanggang ngayon ginagawa po ninyo 'no, yung effort na ibalik yung dignidad doon sa mga naging biktima ng drug war. Kasi alam ko in our previous conversations, nakuwento niyo yung pagkaka-dehumanize doon sa mga biktima, 'di ba? Kaya napaka-importante ibalik yung dignidad. Yeah, yung dignidad, it's inherent, it's likas sa isang pagkatao, sa tao na nilikha ng Diyos. At katulad ng mga tao sa lansangan na dahil namubuhay sila sa lansangan na hindi naman dapat nararapat, ninanakaw ng lansangan yung kanilang dangal. Ganon din dito sa mga biniktima, hindi binigyang halaga na ito'y tao. Itong issue ng drug addiction is first and foremost a health and mental issue. Pero ginawa nilang isyong pampolitika, pananakot, at gawa-gawang kwento. So, hindi trinatong bilang tao, bagkus trinatong hayop, hindi binigyan ng pagkakataong mahilom o ma-rehabilitate. Dahil, pangalawa, madami silang dinamay. Sapagkat doon sa hanay natin ngayon, perhaps the last time I was with you, ang hanay natin mga nasa 300 or almost 300. Now it has grown to around 336. 336 kasi hindi naman tayo tumitigil sa paghahanap at pag-aalay ng tinatawag na psycho-spiritual interventions para mapanghawakan yung trauma at makabangon sila muli sa traumang yon. So, yung ipinagkait na katarungan, pilit na binura, na dangal, at higit sa lahat, hindi trinato bilang isang tao. Yun ang ating pilit na pinaglalaban na sinasabing mali ang ganitong klaseng gawain.